umautang ka po sa mga online loan application or sa OLA at nagwo-worry ka po na baka tawagan nila yung mga contact references na nilagay mo nung nag-apply ka, even yung pamilya mo, kaibigan mo, or co-workers mo, panoorin mo po tong video na to kasi dito guys, sasabihin ko sa inyo na may paraan pa para hindi nila magawang tawagan lahat ng contact references na nilagay mo. Kung overdue ka man or hindi pa po huli ang lahat. May magagawa ka pa pong paraan para hindi sila makatawag talaga. So bago tayo mag-start guys, if ever na hindi ka pa po subscriber, i-click mo na po yung subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa mga gantong usapan at especially sa ating pa-daily Gcash giveaway. So kukuha po ako ng 2 lucky winners sa video na to. Kaya don't forget to like this video, mag-iwan po na comment dyan sa comment section if ever nakaranas ka na din natawagan ng mga OLA na inuutangan mo at syempre i-share mo na rin tong video na to para makatulong sa iba na may utang din sa OLA. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa guys. Syempre ang una mong dapat gawin if ever na ikaw po ay may utang sa OLA at ayaw mong matawagan yung mga contact reference na nilagay mo, i-off mo kaagad yung contact permission. Kasi sa bawat loan application po na ina-applyan natin, humihingi sila ng permission para mai-allow mo na ma-access nila lahat ng contact number mo. So dito guys, punta ka po sa settings, hanapin mo po kung saang OLA ka may utang, check for permission at i-off mo po kaagad yung contact/phone. Ito po yung pinakamabilis na paraan para hindi na sila makakuha ng bagong number sa contact list mo. Ikalawa po is i-off mo po yung Google Contact Sync. Kasi kahit po naka-off yung permission mo sa mga contact list mo, kung nakasync naman po yung mga contacts mo sa Gmail account mo, delikado pa rin, ma-access pa rin po nila yan. Kaya if ever man po na nakasync yung mga contact list mo, go to settings, check mo po yung Gmail account mo, and i-off mo po ang contact sync. And ikatlo na pwede mo pong gawin is i-delete mo muna yung mga contact reference mo na importante para sa'yo guys. Temporarily lang naman po ito, kaya if ever man po na ayaw mo silang matawagan talaga, i-delete mo, then pwede mo po yung i-note sa iyong mga notebooks, i-delete mo, tapos pwede mo po yung i-backup sa iyong mga notes, o kaya naman po sa another phone mo. Para kung sakaling may access pa sila talaga, hindi na nila magagang tawagan yung mga contact list mo. And pang-apat na dapat mo din talagang gawin is sabihan mo kaagad yung mga contact references mo na nilagay mo. Kasi in the first place po, dapat alam talaga nila na nilagay mo sila as contact reference mo. Kaya if ever man po na na-access na ng mga OLA yung mga contact list mo, sabihan mo na kaagad, i-explain mo na umutang ka sa loan app na to at sabihin mo na wala silang obligasyon na sumagot dun sa mga tatawag sa kanila. Mas mabuti po na handa sila kesa mabigla, 'di ba? At itong panglima is pwede mo talagang gawin kasi napanood ko to sa isang vlogger, ito yung ginawa niya. Pwede ka pong mag-send ng data privacy warning sa loan application na tumatawag sa mga contact reference mo. Kasi may karapatan ka po talaga. Pwede ka pong gumawa ng letter o kaya naman po is pwede kang mag-message sa mismong app through email o kaya pwede ka pong mag-message sa application or mag-email talaga doon sa application na yun. Pwede mo po itong sabihin na doon sa email or message mo na I do not authorize you to contact any third party. Any further contact with my references will be reported to the National Privacy Commission. So, pwede mo po iyong sabihin, pwede ka pong mag-message kasi karapatan mo po yan na pangalagaan yung iyong data privacy. So, ang ika-anim po na hakbang na pwede mong gawin is i-block yung mga numbers na tumatawag sa'yo. Huwag basahin yung kanilang mga messages para hindi ka ma-stress kasi mas malakas po yung loob nila kapag sumagot ka talaga. At ito po yung pang-pito talaga, importante din to na dapat naka-documents po lahat ng harassment if ever na meron man. Dapat po may screenshot ka ng mga calls, ng mga messages, ng mga threats na ibinibigay nila sa'yo. Ito po ay magiging ebidensya kapag po ikaw ay nagreklamo sa NPC, sa SEC, and sa DTI. Mas lamang ka po kapag may ebidensya ka talaga. At ito po yung last option if ever na talagang walang gumana doon sa 7 ginawa natin. Siyempre, magbayad kapag may kakayahan. Sabi ko nga sa inyo lagi na ang utang po is malaking responsibilidad talaga yan. Kaya if ever man po na nangutang talaga tayo, dapat po natin tong bayaran. Wag po natin takbuhan para sa peace of mind na rin natin. If ever talaga na hindi gumana yung 7 paraan na sinabi ko sa inyo guys. So ito, magbayad ka na lang talaga. Kasi real talk po talaga, utang ay utang. Kapag po may kakayahan ka ng magbayad, magbayad po. Pero syempre, hindi naman kasama sa bayad yung pinahiya ka, may harassment. Ibang usapan na yun guys. Kaya mas mahalaga po talaga na may proof tayo doon sa mga OLA na inuutangan natin. So importanteng paalala po sa inyo, no? Wala pong OLA na pwedeng tumawag sa contacts ng walang consent. At hindi rin po sila pwedeng magbigay ng threats at mamahiya din talaga. Kung ginagawa nila yan guys, illegal po yan. Pero in the first place, nung nag-loan tayo sa kanila, nakalagay naman doon sa contact references na maaari nila itong tawagan or i-text kapag po ikaw ay hindi nila ma-reach. Pero wala sa usapan na dapat sila ay mamahiya, diba? So ito po yung 8
ibang paraan na pwede mo talagang gawin para makaiwas na tawagan ng mga OLA na inuutangan mo yung mga contact reference mo. So if ever man po na may iba pa kayong paraan, i-comment nyo po dyan sa comment section para at least makatulong sa iba na nangangamba na baka tawagan din yung mga contact references nila. Lagi ko nga pong paalala sa inyo, be a responsible borrower. Umutang lang po sa isang loan application pag kaya nating bayaran. So that's it, yan lang po yung vlog natin for today and hoping ako na nakatulong tong video na to para at least na hindi kayo mag-worry na baka tawagan yung mga contact references nyo. So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, just click the subscribe button, turn on the notification bell para updated kayo sa mga gantong usapan. And syempre, bago tayo magtapos, i-announce ko na rin po muna yung dalawang lucky winners natin for today's video. Ayan, congratulations po sa inyo kagad. I-claim nyo na po ang prizes sa aking Gmail account. And that's it. Bye-bye na muna for now, guys. See you on my next video.